Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pagkaraan ng dalawang magkasunod na pagtatapos na hindi nakaakyat ng entablado, nagbabalik muli sa tuktok si Filipino pole vaulter EJ Obiena kung saan nalundag nito ang pinakamataas niya ngayong taon para pamunuan ang Orlen Copernicus Cup na ginanap sa Torun, Poland. Nalagpasan ng 29 anyos na si Obiena ang 5.8 meters sa loob ng tatlong pagtatangka para manaig sa 11 kataong kalahok sa torneo na kinabibilangan ng mga kilalang pangalan katulad nina Piotr Lisek, Sondre Guttormsen, Menno Vloom at Hwang Bo-kai. Kinuha naman ng hometown favorite na si Lisek ang silver medal pagkatapos malundag ang 5.7 meters habang si Guttormsen ng Norway ay nakuha din ang 5.7 meters subalit bronze medal ang ibinigay sa kanya dahil sa countback. Dahil sa panalo, nabawi ni Obiena ang pagkatalo sa dalawa niyang huling kompetisyon kung saan hindi siya nakapasok sa top 3. Bigo ang two-time Olympian na depensahan ang kanyang titulo sa ISTAF Indoor sa Germany pagkarang magtapos sa ikapitong pwesto sa nalundag nitong 5.55 meters bago siya bumagsak sa ikasyam na pwesto sa Meeting Halls de France. Ito rin ang ikalawang gintong medalya ni Obiena sa panibagong indoor season kung saan pinamunuan niya din ang Meeting Metz Moselle Athlelor sa nalundag nitong 5.7 meters at tinalo si Tokyo Olympic silver medalist Christopher Nelson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan ng De La Salle College of St. Benilde ang pambihirang ika-4 na sunod-sunod na titulo sa oras na makalaban nila ang Arellano University itong Pebrero 20 sa pagbubukas ng NCAA Season 100 Women's Volleyball Tournament na gaganapin sa San Sebastian College Recoletos Gym. Magiging hamon ito para sa Lady Blazers at kay champion head coach Jerry He kung saan ang ilan sa kanilang mga susing players ay naglalaro na bilang profesional katulad ni Cloan Mondeñedo, Gail Pascual at Mitch Gamit. Gayunpaman, inaasahan na dominahin pa rin ng Benilde ang torneo na inaasahang may mga bigating players pa rin sila. Makakatapat nila ang Lady Chiefs alas 11 ng umaga habang ang Lyceum of the Philippines University na nagbabalik mula sa kanilang back-to-back Final Four appearance sa seasons 98 at 99 ay bubuksan ang kanilang kampanya kontra Emilio Aguinaldo College alauna ng hapon. Umaasa naman na sundan ng Colegio de San Juan de Letran ang kanilang sorpresang finals appearance kung saan makakatapat nila ang Jose Rizal University sa Biyernes, Pebrero 21, alas 11 na umaga, bago ang bakbakan sa pagitan ng San Sebastian at Mapua University alauna ng hapon. Sa men's side, bubuksan ng 4-time defending champion na University of Perpetual Help System Delta ang kanilang hangaring gawing 5 sunod-sunod na kampyonato sa Sabado laban sa San Beda University alas 9 ng umaga habang magbabanggaan ang Arellano at Lyceum alas 3 ng hapon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabilis dinispatsa ni Vince Paras ang kanyang katunggali na si Mohammad Shamim ng India kung saan pinatumban niya ito sa third round ng kanilang laban na ginanap sa Johor Bahru, Malaysia. Agresibo ang katutubong General Santos City sa unang round pa lamang kung saan pinabagsak niya ang kanyang mas matangkad na kalaban sa unang 2 rounds mula sa matinding left hook bago patulugin mula sa isang suntok sa third round na pinadala si Shamim sa lona.
Dahil sa lakas ng suntok, napilitan ng referee na ihinto ang laban para makuha ni Paras ang kanyang ika-23 panalo na may 3 talo at 1 draw. Bagsak naman sa 6 wins at 6 losses si Shamim. Bilang dating challenger para sa World Boxing Council o WBC International Light Flyweight Crown at International Boxing Federation o IBF Mini Flyweight Belt, hangarin ni Paras na makakuha ng world title sa nalalapit na panahon na naniniwala naman ang kanyang promoter na si Sanman Boxing na makakamtan niya ito. Kasalukuyang ranked 5th sa IBF Flyweight Rankings at ika-11 sa WBC Flyweight Division ang 5'3" na Pinoy boxer. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.